So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa problema ng ilang mga Jomcar fans sa ilang membro o member o tinagurian nating Jomcar 18 big sponsors, VIP sponsors. Okay, hindi naman nila sinikrito sa totoo lamang na pinaikot na nila ang tulong nila sa pwede nilang tulungan. And actually, yan naman talaga ang goal ng Kalingap. Because meron tayong sinasabi lagi, one Kalingap, one family, and plus, si Kalingap Rab mismo ang nagsabi na sana sa mga sponsors natin dyan, wag lang mag-focus sa isa at tingnan yung mabuti or tumulong din kayo sa iba pang mga beneficiaries ko na nangangailangan. So, why is so much hate nung nalaman ng ibang mga fans na ang Jomcar 18 is nakasuporta din sa Mikris? Isa lang ang rason na nararamdaman ko dyan or naiisip, silos is real. Kasi iniisip nyo na ang Mikris magiging kakupintin siya ng Jomcar na sa totoo lamang sa Kalingap, wala naman talagang competition sila dyan. So, ayan na nga guys, dyan sa Kalingap, wala silang competition kasi si Kalingap Jomar at saka si Mikoy is a good friend and sooner or later makilala din nila Carla Bell and the rest si Krista. At magiging magkakaibigan silang lahat dyan. Dito kasi, ang ibang mga fans kasi masyadong sineryoso, di ba? Masyadong competitive sa views, di ba? Hindi ba pwedeng suportahan natin lahat. And actually dito, kung si Sir Andy to, pero bakit nga ba lumabas yung ano na yan? SS na yan? Bakit ba sa Jomcar 18 GC, mahilig kayo mag-SS dyan? Sino bang traidor dyan? Alisin yan. Hay nako! Okay? So, sabi nga dito, Jomcar 18 ang mention, pero Krista pinamaraton, mahiya ka naman, galing mo din, tanggalin mo na Jomcar ang 18 lang sa'yo, ipal ka din ano. Ang pangit ng energy na ibinibigay niya dahil lang sa isang pakiusap na kung pwede lang, i-marathon din nila ang Krista. So, what happened na yung ibang mga Jomcar fans is, sobrang competitive sa views ng Mikris. Kalma lang. 'Di ba? Focus lang sa goal. Focus lang sa goal. Real talk tayo guys ha. Real talk. Hindi rin kasi porket nakilala nyo sila dyan sa isang love team na yan, isipin nyo na manatiling habang buhay sila dyan. No. This is sukmed at the end of the day. And they have choices na kung sino yung tulungan nila at kung sino yung suportahan nila kasi at wala man silang kontrata na manatili sila hanggang 5 years, 10 years diyan, 'di ba? And there's no such thing na loyal sa Jomcar, sa EDC, sa Mikris kasi dapat loyal ka sa Kalingap. Loyal ka sa Kalingap, sa mission and vision ng Kalingap. 'Di ba? As much as kung kaya mo, sana suportahan mo ang lahat. For sure naman, marami din naman sa atin na hindi lang Jomcar ang napapanood, 'di ba? Hindi lang din EDC, hindi lang din Mikris, hindi lang din Danjoy. Nasisilip-silip mo din yung ibang uploads ni Kalingap Rab. 'Di ba? So, anong pinagkaiba dito sa sinasabi ni Sir Andy? Talagay ko kasi walang problema diyan kasi ang pinasusuportahan naman niya is part of the Kalingap, 'di ba? Hindi naman ibang community or hindi naman ibang tao, still Kalingap. And actually, yun yung goal ni Kalingap Rab na sana walang gap, na sana lahat tayo ay open-minded or open yung puso natin sa pag suporta sa lahat kasi
lahat naman sila kailangan ng tulong, di ba? And si Carla nga, actually, si Beyonce, si Joy, they're lucky enough kasi nauna sila eh. And talagang sinuportahan sila ng maraming tao. At ngayon, meron na talaga silang ipon. And palagay ko din naman, ang Jomcar 18, I guess, hindi nyo sila pwedeng kahit papano, or hindi nyo sila basta-basta, alam mo yun, yung i-disrespect. Kasi, di ba, may pinagsamahan din kayo. Malaki din ang naitulong nila sa Jomcar. At tuloy-tuloy pa din naman yung suporta at pagmamahal nila sa Jomcar. So, bakit masyadong territorial yung iba? Hindi porket like, Jomcar ka, dapat Jomcar ka lang. Walang ganon. Kasi sa Kalingap, si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalingap Rab, mismo ang nagko-convince sa ating lahat na sana kaya nating suportahan lahat para magka-views, and yung views maging revenue, tapos yung revenue, pera, mapaikot yung tulong, di ba? Yun yung ginagamit ni Kalingap Rab sa charity niya. So, hindi ko maintindihan kung bakit there's so much negative energy na hindi naman dapat dahil nasa isang community naman na tayo. And plus, hindi naman nila napabayaan ng Jomcar, di ba? Malaki ang tulong nila sa Jomcar at hindi nyo alam kung ano mang mga plano pa nila sa Jomcar because I believe na ang Jomcar is their firstborn. Yun, manatili yan sa puso nila, hindi yan mawawala. Kaya nga mas magandang manatili yung pangalan na yon na Jomcar 18 sila, and then bahala sila kung iikot sila sa kung kanino man gusto nilang, kung sino man ang gusto nilang tulungan. Kasi, ayun, it's a pride, di ba? Are you guys not proud na ang Jomcar 18 or ang Jomcar ay nagkaroon ng ganitong grupo na willing to help sa iba, which is yun naman ang ginagawa din ni Kalingap Jomar, to help then sa mga beneficiaries niya. And then ngayon, it happened na may pwede din tulungan ang iba pang mga sponsors. So, bakit magagalit? Diba? Bakit hindi nyo pairalin yung purpose ng Kalingap? At the end of the day, ang gusto lang nila is to help. Huwag kayong matakot. Ano bang nasa isip nyo? Humihina ba ang Jomcar kapag susuporta sila sa Mikris? Hindi naman manatiling malakas ang Jomcar. Jomcar yan eh. Diba? For sure. Walang makakatalo dyan. Jomcar yan eh. Diba? Ilang million views yan nandyan eh. Hindi na yan matitibag. Jomcar yan. Malakas yan. Talaga naman. Kaya sana iwasan nyo yung mga ganitong sinasabi na hindi maganda kasi yung mga tao na to is hindi rin naman talaga sila nagpabaya sa Jomcar. Their support and love is nanatili kahit meron silang ibang sinusuportahan. And you must proud kasi ang Jomcar 18 is napaikot nila yung tulong nila, di ba? So pag sinabi, oy Jomcar 18 napunta dito, napunta dyan, ganyan. Oy, so dahil yan sa Jomcar, di ba? Di ba? Basta for me lang this is just my point of view para sa akin kasi walang problema. And maganda yon dahil kumbaga napapaikot or na-spread nila yung tulong para sa mga iba pang tinutulungan ni Kalingap Rab dahil nakita nila ang Jomcar okay naman di ba? And of course kapag may mga special occasions, kapag kailangan, of course they are always ready naman kasi mga sakalam naman to. Diba? And hayaan natin silang magdesisyon, hayaan natin sila kung kanino sila sumusuporta or kung sino pa iba nilang tulungan kasi kaya nila. Kaya nila, guys. Tayong walang kakayanan, support na lang natin and pwede bang pumalakpak na lang tayo na kaya nila. And malay natin, sa ikot ng mundo, sa susunod, ikaya na rin natin. Diba? At ikaw na rin ang magiging VIP at ikaw na rin ang makakatulong. So I hope na tanggalin nyo ang pagiging competitive for what, 'di ba? Dapat ang mga serye na to meant for fun, hindi competition. Okay? I hope you guys understand and comment down below kung ano yung nyo, point of view nyo sa bagay na to.